Beyonce, nilalabanan ang mga taong ayon siyang umangat. Pero kahit anong sira ang ibato, hindi mo matitinag ang totoo. Sino nga ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Matindi ito mga kalingap. Please like, share, and subscribe to Kalingap JP for more videos. Magandang araw po mga kalingap. Grabe, nakakabigla talaga ang balitang ito. Hindi ko inaasahan na maririnig ko ito ngayon. Si Beyonce, dadalhin na raw sa Maynila at doon na raw mag-aaral. Marami ang nagulat, marami rin ang nalungkot. At siyempre, marami rin ang nagtatanong, bakit? Ano nangyari? At totoo ba ito? Kaya sa video na to mga kalingap, pag-uusapan natin ang buong detalye ng balita, kung ano ang mga posibleng dahilan. At siyempre, ibabahagi ko rin ang personal kong opinion tungkol sa sitwasyong ito. Kaya kung interesado kayo, manatili lang kayo hanggang dulo dahil gusto ko ring marinig ang opinion ninyo. Ayon sa mga ulat at kwento na kumakalat na yon online, mga kalingap, si Beyonce raw ay may planong dalhin sa Maynila para doon daw ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ang sabi pa, ito raw ay dahil sa mga masakit na salitang natatanggap niya sa paligid niya. At hindi lang yun, pati raw sa mga mismong eskwelahan, binibidyuhan pa siya. Mga kalingap, isipin ninyo yan. Isang dalagang gusto lang mamuhay ng normal, pero halos wala ng privacy. Kahit saan siya pumunta, may nakabantay, may nagbi-video, at sa mga social media, inagawan pa ng mga kung ano-anong balita na wala namang katotohanan. Nakakalungkot isipin mga kalingap, kasi kahit artista o vlogger, influencer pa yan, tao pa rin sila, may karapatan pa rin silang mamuhay ng normal. Hindi porkit kilala sila, ayos lang na pakialaman ang lahat ng aspeto ng buhay nila. Mga kalingap, humiisipin natin, mabigat talaga ito para kay Beyonce. Kung matutuloy ang paglipat na sa Maynila, malalayo siya sa pamilya niya at alam naman natin kung gaano siya kalapit sa kanila. Hindi biro ang lumipat sa Maynila. Malaki at magulo ang syudad, magastos at mahirap umangkop sa. Kung galing ka sa probinsya, at siyempre, iba pa rin yung comfort ng sarili mong bahay. Yung gising sa umaga na may pamilya, kumakain ng sabay-sabay, nagkukwentuhan sa hapunan, at ngayon, kung matutuloy man ito, baka hindi na niya magawa yun araw-araw. Isipin ninyo mga kalingap, imbis na makapahinga sana, kasama ang pamilya pagkatapos ng pag-aaral, mapipilitan siyang manirahan sa ibang lugar dahil lang sa mga papanirang tao. Makakalungkot isipin, pero ito ang realidad ng pagiging kilala. May mga tao na talagang hindi makontento. Laging may masasabi, laging may isyong ginagawa kahit walang basihan. Ha? Saan ka na? Dito nga magandali ito eh. Ali ka na. Park ka na lang, boss. Ilalim. Dito tayo. Ha? Masunod si Beyonce. Masunod? Kailan? Baka magsusunod na araw. Sunod na araw? Pinapunta ko na dito at marami nag-vlog doon ay. Pinapunta ko. Pinapunta mo na? Marami nagbibideo kasi. Pampihira. Sabi ko dito ka na lang magkaroon sa Lasal. Sa Lasal na lang. Adyan sa Manila Doctor. Westy, ganyan. Oo. Tourism. Dito naman natin sa... Oo nga. Dito. Pero mga kalingap, sa kabila ng lahat ng ito, meron din namang positibong mangyayari kung tutusin. Kung totoo na sa Lasal, siya lilipat, napakalaking oportunidad dito para kay Beyonce. Isang prestihiyosong eskwelahan yan, kilala sa kalidad ng edukasyon at sa mga magagaling na estudyante. Dito, mas lalawak ang kanyang karunungan, mas makikilala niya ang kanyang sarili, at mas mapapalawak pa niya ang kanyang mundo. Malay natin,
Baka dito rin siya mas ma-inspire, mas lumakas ang loob, at mas mabubuo ang kanyang confidence. At syempre mga kalingap, makikilala rin niya ang kanyang mga bagong kaibigan, bagong kapaligiran, at bagong magiging mga kakilala. Makikita rin niya ang ganda ng Maynila, mga pasyalan, bagong karanasan, at mga lugar na dati siguro ay napapanood lamang niya. Kung tutusin, maganda ding mangyayari talaga kung matutuloy man ito. Pero mga kalingap, aminin natin, isa rin sa mga iniisip ng marami ay paano na si Edu at Beyonce. Alam naman natin na close sila at marami sa atin ang sumusuporta sa kanila bilang mag-love team, di ba? Kung lilipat si Beyonce sa Maynila, tiyak na hindi na ganoon kadalas silang magkikita. Sa probinsya, anytime pwede silang magkasama. Pero sa Maynila, ang layo ng Daet Camarines Norte, hindi biro ang biyahe. At syempre, hindi rin maiiwasan dahil maganda si Beyonce at posibleng may mga haya rin ang mga kaklase niya. Dahil dito, baka may mga manligaw sa kanya at normal lamang yon. Ang tanong lang, paano nila haharapin ito ni Edu? Sana, kahit anong mangyari, ay manatiling matatag at piliin pa rin nila ang isa't isa sa kabila ng distansya at pagbabago. Mga kalingap sa huli, sana matutunan nating lahat na may hangganan ang pagiging pakialamero sa buhay ng iba. Lalo na kung sumusobra na, tao rin ang mga tulad ni Beyonce, marunong masaktan, marunong mapagod, at may karapatan sa privacy. Sana, imbis na husgahan, suportahan na lang natin, tulungan natin silang maramdaman na may mga taong nagmamalasakit, hindi lang para manood, para manghusga. At kung sakali mang matuloy, nasa Maynila si Beyonce, dasal natin na maging maayos ang lahat para sa kanya, sa pag-aaral niya, sa pamilya niya, at syempre sa puso niya. Kaya mga kalingap, ano sa palagay ninyo? Mas maganda bang sa Maynila na mag-aral si Beyonce o mas ayos pa din na manutili siya sa probinsya? Mga kalingap, bago natin tapusin ang video na ito, isang paalala lang po, patuloy natin suportahan ang Matubang Family, sina Kuya Bal, Kalinga Prab, at ang buong team Kalingap sa araw-araw nilang pagbibigay ng pagtulong at sa mga kaubayan nating nangangailangan. Dahil sa kanila, natututo tayong magmahal, magbigay, at maging inspirasyon sa iba. Kaya mga Kalingap, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At syempre, manatiling kabahagi ng mga kwentong nagbibigay pag-asa. Hanggang sa susunod na video, spread love, spread kindness, at lagi tayo maging kalingap sa gawa, hindi lang sa salita.